Nanguha pa din ako ng sinamol kasi may last bat. Slipper Odiso, bakit ka naman yan kumalatkat, umakyat naman siya sa pader, uy. Huh? Hello mga kabisdak, welcome back sa ating vlog. Welcome back sa ating channel day. Welcome back sa ating channel. Today is araw ng linggo. Ano na ngayon guys? Late na tayo nagsimulang mag-vlog. Ano ngayon mga kabisdak? Araw ng linggo. Hapon na tayo nagsimulang mag-vlog. 4 PM na ngayon. 4 PM si Daddy Insoy. Ang plano talaga namin is bukas na. Teka lang, kunin ko ang aking tsinelas. Gusto ni Little Insoy nga sumuot ng malalaking tsinelas. Oh, sino? Uyome. Oh, Chushime. Marunong na yan si Little Insoy. Dito, akyat baba dito sa pader. Yan. So, maghatid lang ako ng itong energy drink. Ang plano is bukas pa kaming dalawa. Bukas, araw ng Lunes. Kaming dalawa yung for 3 hours lang naman sa umaga. Madali lang kasi ang gagawin today. Magplanting na ng ating mga chilis. Kaja, Junguya. Kaja. Uy! Pero sabi ni Daddy Insoy, siya na lang daw ngayon. Mga 2 hours daw siya mag-planting. Kasama si Hubog Boy, kaya hindi na niya ako pinapunta kasi pwede na daw akong hindi pumunta dahil may kasama siya si Hubog Boy. Dapat kasi dalawa mga kabisdak para yung isa tagahawak ng yung parang tubo na isushoot. Doon yung seedlings, tapos yung isa yung taga-shoot ng seedlings. So, nag-offer si Hubog Boy na tutulong daw siya. So, yun. Lang ako doon. Pupunta lang for moral support. Cheerleader. Ayan na si D.E. Kinuha na niya yung mga seedlings galing sa supplier namin. Yung supplier namin mga kabisdak, taga-barangay lang din namin. Same supplier sa mga chilies natin last year. Yoka, apante. Yan siya mga kabisdak ang ating mga chilis. Masabi ko dito na siya sumakay sa papa niya. Ako is mag-autobuy para mamaya kailangan na namin umuwi. Makaka-uwi kami anytime kasi magluluto pa ako for hapunan. Hindi po kaya na ating sombrero yung hangin. So tinanggal ko na lang yung sombrero mga kabisdak. Baka ipalit siya sa hangin pa. Ang hina po ng ating utubay. Mahina yung takbo niya eh. Pinakamalakas na nga iyan Mahina siya. Ganda ng panahon mga kabisdak. Ayan. So may nagtatanong sa akin pala Sa mga nagtatanong, balak mag-apply bilang seasonal farm worker. LGU to LGU po yan mga kabisdak. So dapat yung LGU nyo, yung mayor nyo, may agreement sila sa mayor dito sa South Korea, sa kahit saang lungsod ng Korea. Dapat may agreement, MOU yung tawag dyan. Memorandum of Understanding, MOA pala. Memorandum of Understanding. Ang gulo-gulo ko, basta agreement. Nakalimutan ko na mga kabistak. So yun, dapat ang narinig ko, 60 to 80,000 yung nagagastos nila para sa processing and yung tickets at medical kapag walang broker, ganon. Pero kapag kasi may broker,
sila yung broker na ang nag-aasikaso lahat ng expenses, tapos i-deduct lang yan sa salary nyo. Medyo baku-baku po ang daan, kaya ganito tayo magsalita. Papasok na po tayo sa ating farm. Nagkakaano naman to eh. Nakakatuwa ito ko tumay ba. Kasi baku-baku ang daan. So, maalog-alog siya. 60 to 80k sa pagkakalam ko. Totoo naman kasi ngayon, last year na sila, yung mga kapatid ko, sa ganun talaga, per head. Ganun ang, ganun po ang nagagastos namin. Oh, ayan na sila. Ah! Yan ang sinasabi ko na dapat dalawa yung magtanim. Isa yung tagahawid ng tubo. Yan si Daddy Inso. Si Daddy Inso yung tagahawak ng tubo kung saan ipapashoot yung mga chili. Tapos si Hubog Boy naman yung taga-shoot ng chili. Tapos ganito, binababad muna nila sa tubig bago nila itanim. Ayan mga kabisdak. 2,000 pieces muna ang kanila itatanim today. Madali, mabilis lang kasi lang. Mabilis lang po yan. Tapos bukas, 3,000 pieces kami ni Daddy Insoy. Sunduin ko lang si Little Insoy. Jonguya! Saan na yung nagasutsuhot na yun? Ilawa! Tuan na. Yun na nga, oh, nagasutsuhot na, oh. Yan na siya, oh, yung nagatuwad-tuwad, oh. Siya-man yan. Ilawa! Ayan. So, ayun mga kabistak. Sa nagtatanong ano daw ang Korean name ko. Wala pa akong Korean name. Yung pangalan ko lang. At si Jongwoo, si Little Insoy, nickname lang niya yan. Jongwoo po ang kanyang name. Hajima! Hajima! Inaano niya yung tubo. Hajima! Gumagamit sila ng tubo kasi may sapa man dyan mga kabistak. Yan yung para ganyan sila kumuha ng tubig. Kasi nga kailangan man yung ibabad sa tubig itong mga chili sa bago itanim. Ganyan yung paraan nila para mag-collect ng tubig galing dito sa may sapa. Hajima! Mokjima! Hay! Mokjima! Naiinom naman po ito mga kabisdak dito po kapag nag-picnic kami. Pwede yung mainom. Malinis po yan na tubig kasi galing po yan sa kabundukan. Wala na pong tao dyan. Wala nang taong naninirahan sa kabundukan, so malinis na malinis siya. Safe po siyang inumin. Habang yung dalawang farmers natin, oh, yun sila. Meron pala talaga tubig, oh. Meron guys. Oh, di ba? Tingnan nyo, di ba ang linis? Ay. Kapag ganito lang pala. Syempre kapag tinataas ko, nawawala siya. Julia! Ande. Gusto nang iuwi ni Little Insoy ang kanyang hose. Yan man yung ginagamit niya sa bahay mga kabista kapag naglalaro siya doon sa labas ng bahay ni Biana. Nagadilig-dilig siya sa halaman. Yan po yung kanyang hose. Yung itim at saka itong blue. Nandito na po tayo sa bahay. Nasa kusina. Ang ating tripod nandito na back up. So, ang ating lulutuin for dinner ay ito. Kasi ito man ay yung available. May available tayo na Dweji Kalbi. Ready-made na po. Ito yung kanyang sauce mga kabistak. Ganyan na siya. Binili namin ng ganyan. Yung half nito, binigay namin kay Hubog Boy. Tapos yung half, kinain namin 2 days ago. At ito na lang yung last. Ito na lang yung natira. Ribs po ito ng pork. Meron tayong mga squid strips. First time ko po magluluto nito. Hindi po naluto ni Tiago noon last week. So ako ang magluluto. Tiningnan ko na lang sa Google kung paano siya lutuin. Ito ako mga kabistak. Chives pancakes kasi ako kanina. Yan yung mga tira-tira. So balak ko. Gusto kong kumain ng ginisang, Pinoy style ginisang chives. At serigi. Meron tayong frozen po ito mga kabisdak. Dini-froze ko lang. Radish leaves. Gagawin natin yung side dish. Usually, yung kanila mga panchan dito, kapag ganito, mga dahon-dahon nga gulay, binubuin nila hanggang sa,
binuboil nila like yung cinnamon at yung iba-iba pa. Usually binuboil nila hanggang sa maging soft, tapos binablanch at niluluto ulit. Tinitimplahan siya ng sesame oil or perilla oil. Tapos seasoning, garlic and spring onions and sesame seeds. Unlike sa mga mo, after mo siyang lutuin, di ba magiging soft naman siya after mo siyang lutuin, is kailangan mo pang ibabad overnight, one night, saka kinabukasan pwede mo na siyang lutuin. So, eto siya, nasa ref siya mga kabisdak. Eto siya, yung mga mo. Niluto na namin yan, after maluto, di ba? Kinukuhanan pa namin siya ng balat, para siyang gabi. Kinukuhanan namin ng balat, tapos niluluto. Binuboil namin hanggang sa maging soft at binabad namin sa tubig for one night and then pwede na siyang lutuin. May luto na ako dyan mga kabisdak. Ito po yung luto na mo. Yan lang siya mga kabisdak. Tinitimplahan po ito ng toyo, perilla powder, meron ding spring onions, konting garlic, at seasoning. Yun lang siya. Perilla powder po ang nagpapasarap niyan. Una kong niluto ay itong mga strips ng dried pusit. Medyo excited ako mga kabisdak dahil nga first time ko pong magluto nito. Tiningnan ko na lang sa Google kay Maang Chi. Kapag gusto nyo matuto ng Korean cookings, manood po kayo kay Maang Chi. Ginupit-gupit ko na siya gamit ang gunting dahil nahirapan pa ako kanina kapag kutsilyo ang ating gamitin dahil dumikit-dikit po siya mga kabisdak. At ayan, hiwalayin mo lang yan. And then, dapat bite size lang para hindi tayo mabilaukan. Lagyan ng mainit na tubig. Tansya-tansya lang yan mga kabisdak. Tapos, lagyan din daw ng tuyo pampalasa. Actually, may lasa na po itong dried pusit. Medyo manamis-tamis siya. Lagyan natin ng mga 3 tablespoon ng toyo, depende sa'yo. At pinaka-importante, sesame oil or perilla oil. Dito sa Gangwon-do, mas gusto namin ang perilla oil. Tapos ito, ang tawag nila ay mulyot. Gawa po yan sa rice. Ginawa nilang sirap. Manamis-tamis din yan mga kabisdak. Nilalagay nila dito para lumapot lumapot po yung ating mga pusit. And then lastly, mga sesame seeds. Budburan natin ng pagkadami-daming sesame seeds. Ang napansin ko sa mga Korean foods, mahilig po silang maglagay ng sesame oil, sesame seeds, or perilla oil. Kaya malinamnam po ang kanilang mga pagkain. Dapat lagyan mo din yan ng bawang. Nakalimutan ko kaya na siya, nahuli yung ating bawang. At kapag ganito na yung kanyang itsura, meaning luto na yan mga kabisdak, ay nasa sayo din kung gusto mong lutuin ng 5 hours. Basta mabilis lang po yan maluto. Nagdikdik po ako ng mga shallots dahil ipangtimpla ko yan sa ating serigi, yung ating frozen na radish leaves. Hindi po ako nagagalit, sadyang malapit na po ako mapikon dahil kada dikdik ko nito mga shallots, ulo ng shallots, nagtatalsikan sila. kailangan ko ng mas malaking kutsilyo na malapad yung kanyang ulo pang dikdik ba. So ayan na, pinupunuhin mo lang yan mga kabisdak, tas ilagay sa iyong radish. Na-miss ko yung guys, na-miss ko yung aking mama. Kasi yung kabataan natin ba, nilulutuan tayo ng ating mama, pero ngayon ang bilis ng panahon, tayo na yung nagluluto, tayo na ang nag-prepare para sa ating pamilya. Nakakamiss po maging isang anak. Nakakamiss yung bumangon ka na lang ng mga 7 o'clock, tas may almusal nang nakaredy. Ay. So nagbukas pala ako na bagong bote ng perilla oil, bagong piga talaga yan. Harvest namin yan sa aming farm guys. Pina-extract namin yung oil sa factory. May vlog din po ako kung paano i-extract ang perilla oil. Pakitingnan nyo na lang sa ating mga videos, no? Last year yata ako na-upload. Napaka-pure, 100% perilla oil ito mga kabisdak, pure organic. Malinamnam po ang perilla oil. Kumain po kayo ng mga pagkain na may perilla oil or perilla seeds dahil marami po yung omega-3 and fatty acids, good for the heart. Basta marami pong health benefits ang perilla oil mga kabisdak. At lagyan mo din ng sesame seeds. Gaya ng sabi ko, mostly mga Korean foods, naglalagay talaga sila ng sesame seeds guys. And then seasoning powder para may lasa din yung ating gulay. Ito yung grill ko siya sa pan mga kabisdak kasi wala tayong uling. Dalawa. Natanggal na yung buto. Ito yung ribs. Natanggal. Nakakabit yan ganyan. Natanggal na kasi ang lambot. Kusa siyang humiwalay. Ganito lang ginagawa ko kapag wala akong uling. Tender ito mga kabistak. Yan. Hanggang sa ma-absorb niya yung kanyang sauce. Tapos gupit-gupitin ko na into bite size mamaya. Ito na itsura niya mga kabisdak nung naglalangis na. Nag-evaporate, nag-caramelize na yung sauce niya. Sarap-sarap. Ang sarap ng amoy.
Nagustuhan po ni Little Insoy. Uchi kwak. Kruchi. Pukuro mo ko, pukuro. Son. Suntak. 같이 먹어. 기다려. pukuro mo kayo. 천천히. 먹고. 입에 들어간 거 씹어 먹고. 누가 안 먹어? Sunod-sunod po ang subo niya. Mabilis po siyang kumain kapag gustong-gusto niya ang kanyang food. Mahilig, mas kumakain po siya ng karne. Hindi siya masyadong mahilig sa, sa kanin. Nung maliit pa yan si Little Insoy, gustong-gusto niya ng mukguk, yung dried seaweed na soup. Pero ngayong malaki na, hindi na mga kabisdak. Mahilig po yan siya sa gulay dati. Pero ngayon, hindi mo na siya mapapakain. Yung bean sprout lang ang kanyang kinakain na gulay, tsaka carrots at patatas. Yun lang talaga. Early morning ng Lunes ay nagbuhos na po sila ng semento para sa ating flooring. Maagang-maaga po sila nagsimula mga kabisda, kaya naabutan pa natin. Mabilis lang din itong natapos dahil may mixer man silang dala. As in, napakabilis. Less than 1 hour lang talaga mga kabisda. O shout out pala tayo no sa ating mga masugid kabisda viewers. Thank you so much sa inyong panunood. Nanguha pa din ako ng sinamol kasi may last batch pa dito sa gilid ng ating bahay. Tapos nagbi-video ako kanina sa pag-asemento ng ating flooring. Amoy talaga siya, amoy yung bagong pitas na dahon ng mangga. Napakaganda at ang healthy ng ating mga sinamol mga kabisdak. Tapos sabay na rin akong mag-video sa ginawa ng ating sa pagbuhos nila ng semento sa ating flooring. Hello pala sa mga bumbu mamshis of Manggahan, Pasig City, at congratulations for being the best delegate group, especially kay Ma'am Pedia D. Guzman. Hello kay Ma'am Maylin Lapos and Habi. And hello. Maraming salamat Ma'am Samilin Humauas from Sinakaban, Misamis Occidental. 1 year na po kaming 1 year na kaming magkasama dito sa YouTube. Maraming salamat and belated happy birthday kahapon, May 25th. May 25 kay Ma'am Juliev Hamisola, belated happy birthday. Shout out kay Ma'am Inang Dubai at kay Ma'am Edith Kapulong. Tatamnan nila daw ng green grass, Kentucky bluegrass pala. Bakit ito bluegrass? Hindi naman ito blue-green man ito, no? Yan, itatanim dito sa ating front yard. Balik po tayo sa ating bahay. Ayan na, natapos na sila mga kabisdak. Lahat, pati sa CR, kwarto, as in lahat, pati yung nasa labas sa may canopy mga kabisdak. Binuhusan din nila, sinimento din nila. Wait, ano na nangyayari sa'yo, Soy? Parang timang talaga itong si Daddy Insoy minsan mga kabisda. Kung hindi ang kanyang ilong na panay sundot sa kanyang kulangot, doon naman siya sa kanyang Ay, nakakawala talaga ng stress. Nakakawala ng stress at nakaka-stress po itong si Daddy Insoy. So, after ko mag-video sa pagbuhos ng semento doon sa ating flooring, ay itong si Daddy Insoy, tumawag siya sa akin. Magdala daw ako ng ramyon kasi nagugutom siya. Hindi yan nag-breakfast early. Napaka-early yan pumunta sa aming silihan. Ayan, nagdala ako ng cup noodles, tsaka beer at energy drink para may lakas po itong ating si Daddy Insoy. Kami na lang ang nagtanim at dito sa ating silihan dahil wala pa man ang ating mga workers, mga aking mga pinsan, mga kabistak na stuck pa rin sila sa DMW. Basta. Medyo mama Diyos. Ikaw basta. Yung half is tapos na nilang tamna ni Hubugboy kahapon, tapos yung half tatamna namin ngayon, but before namin itatanim, tatabunan muna namin yung tinanim nila kahapon ni Hubugboy. Ganyan, tulad ng ginagawa ni Daddy Insoy. Tabunan mo lang siya ganyan, yung butas. Ayan siya. Purgi walay power niya. 뭐 어떻게?
이렇게 해가지고 이렇게 해야 돼? 이렇게? 또라이. 왜? 야, 이거 이렇게 해야 된다고. 이거 봐봐, 이거. 야, 네가 이렇게 큰다고 봐봐라. 이렇게. 네가 이렇게 계속 이렇게 커, 이렇게. 안 힘들어. 봐봐, 이거. Bakit daw nakabahirig? Ayusin yung ano ba? 그냥 Para hindi ka ganun. Iba talaga kapag may kasama ka sa trabaho mga kabisdak, no? Parang hindi mo ma-feel ba yung pagod. Lalo na kapag ganitong si Daddy Insoy. Ito si Daddy Insoy, madalas siyang naga-joke at madali siyang magpatawa at mabilis din niyang magalit. Balanse po yan si Daddy Insoy. Kung gaano siya ka-joker, ganon din siya mag-rap. Anyway, nagtanong sa aking mga pinsan, family invite po sila guys. Hindi po kami pwede mag-hire ng kung sino-sino lang dahil may nag-a-apply sa akin dito, no. Maraming nagme-message na pwede ba silang mag-apply sa amin. Meron ding mga taga Laguna na nagme-message sa akin kung pwede ba daw namin silang kunin dahil nga na-stuck man sila sa DMW. Naka-loan na po sila ng 80,000 pesos mahigit. Pero ang ending, hindi po sila nakapunta dito sa Korea dahil nga under investigation man sila ng DMW. So, hinarang po na taga DMW ang pagpapadala ng LGU Laguna ng mga farmers papunta dito sa aming bayan. So, ayun, kawawa po yung mga farmers na nakagasto na sa medical. Lahat-lahat, yun nga, 80,000. O, sinong magbabayad dyan? Diba? Imbis tinutulungan nyo yung mga kababayan nyo na makahanap ng trabaho, pinapahirapan nyo. Ano bang nangyayari dyan sa atin? O, hindi naman siguro mag-a-apply ulit yung mga farmers na yan kung minamaltrato sila dito sa Korea, kung hindi sila pinapasahod ng tama, hindi po yan sila mag-a-apply ulit. Pero nag-apply ulit, meaning gusto nilang magkapera, gusto nilang magkahanap buhay. Pero ang ginawa ng DMW, hinarang po sila, na-quits. Paano na yung mga niloan na mga farmers? Marami pong nagme-message sa akin na nga gusto nga magpakuha kay Daddy Insoy. Pasensya lang talaga dahil family invite, family lang po until 4th degree na kasi ang pwede kong ma-invite dito sa aming farm guys. Sad to say, may mga nangyayari talagang maltreatment, yung hindi pinapasahod ng tama kasi nga kahit saang lupalop ka pa ng daigdig, mayroon talagang mga employer na mabubuti at masasama. Surti-surtihan lang talaga yan mga kabisda. Pero sana naman may systematic ko kayong tugon, yung solusyon ba, hindi yung nyo silang lahat, yung harangan nyo silang lahat. Kaya pati kami mga family invite na seasonal farmers ay naagrabyado din dahil supposedly May 4 pa po ang dating ng aking mga pinsan, pero anong petsa na sila dumating? Last Friday pa sila dumating. Abangan nyo lang sa next vlogs natin yung pagdating nila. Ayun guys, sobrang late ng dating nila dahil po sa DMW. Kung hindi mo araw-arawin ng tawag guys, ay hindi din sila hindi nga nagasin ng mga emails, Ginoo ko. Tapos kapag magreklamo naman tayo ay ang sasabihin nila, wala mag-follow na lang kayo sa rules ma'am kasi yan man ang Philippine law, wala tayong magagawa. Parang wala po tayong karapatang magreklamo dyan sa atin sa Pilipinas. At kung magreklamo ka dyan ay wala, ikaw pa rin yung talo kasi hindi man sila nakikinig. Parang hindi naman sila tinatablan. Gaya ng sinabi ni Sir John, ang talo, ang pikon, siya ang talo. Mahiya naman kayong mga government workers. Kaming mga taxpayers ang nagpapasahod, nagpapalamon sa inyo. Bakit hindi nyo kami magpagsilbihan? Bakit walang kwenta? Bakit ganyan yung inyong serbisyo? Bakit hindi kayo pwedeng madaliin? Bakit hindi kayo pwedeng pakiusapan? Bakit parang kami yung laging nag-a-adjust? Alam nyo ba dito sa Korea mga kabisdak, no? Nandito man ako sa Korea, pero kahit na nandito ako sa Korea, every month po ako nagpapadala dyan sa Pinas. Ako, taxpayers pa din ako ng Pilipinas. Pero teka lang, mamaya ng ating rant, no? Ito si Daddy Insoy, may na naman siya. May paiksin na naman siya. Boom, panis. Uray, Virginius na So ayun, ang aking masasabi is kunting pagmamahal para sa ating mga kapwa-tao, ating mga kababayan. Imbis na pahirapan kami sa pag-process ng documents, i-simplify natin yung mga yung mga steps ba. Huwag nyo kaming ng grabing pagkadami-daming requirements. Kami na nga yung tumutulong sa mga tao dyan sa atin na makahanap ng trabaho, pero kapag kami naman ang pinapahirapan nyo, ano ba?
Parang gusto nyo lahat, damay-damay na sa kahirapan. Parang gusto nyo walang umangat dyan sa atin sa Pilipinas. Gusto nyo mas maraming mahirap dahil kapag mahirap ang isang tao, madali nyong nakukontrol. O, di ba? Ganon man ang nangyayari. Opinyon ko lang to mga kabisdak ha. Kung may iba kayong opinyon, kung magkaiba tayo ng ay irespetuhin nyo na lang ang aking mga saluubin, ang aking mga sinasabi dito. Kung ayaw nyo makinig, mag next video na lang kayo. Kasi pikon na talaga ako sa DMW last year. Since last year pa yan mga kabisdak. Yung kanilang requirements, padami ng padami. Pero promise, last na to kasi sa next video, darating naman yung aking mga pinsan. Maraming salamat mga kabisdak sa pakikinig sa aking mga dito, sermon. Sana naman may isang taga DMW dyan na worker na makarinig sa ating video para malaman din nila na marami kaming nahihirapan dito mga family invites. Yung mga maliliit, hindi na namin tinanim kasi mga reject na yan mga kabisdak. Yung mga good quality lang, yung malalaki. Ang tinanim namin at yan po ang remaining 1, 2, 3. Ito na po yung ating mga damong Maria na na-dry na mga kabisdak. Ayan siya. Pinasok na sa plastic at ipapadala na natin yan kay Tiagon uni sa Suwon. And then, hapunan na. It's time for hapunan. Ne, 할머니, 식사하세요. Jajang beyond for little insoy. Chives sa akin, ginisang chives. Ito is mul kimchi. Yung mo. Yung sinamol. Yung parang kaamoy ng dahon ng mangga, sinamol. Ito yung niluto ko kahapon. Yung mga pusit. Strips ng pusit. Ito yulmo kimchi. Ito is radish leaves. Radish leaves. Wala po tayong sabaw dahil busy si Azuma. What? And that's all for today's video. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Ingat lahat. Jangan pamok dyan. Ayan na. Mogo, Archie.